You are listening to Living Word Web Radio. Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ang aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. You are listening to Living Word Web Radio. You are listening to Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ng aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Alright, and saying hello sa lahat ng ating mga katropahan, mga kaibigan. At marami pong kaganapan na naganap itong nakaraang Sunday. At kumusta naman po ang inyong nakaraang linggo? Yung iba ay naglaba, namasyal. Ako po ay galing sa pananambahan kahapon at after ng pananambahan, meron pong imbitasyon ang aming former teacher ng high school, si Ma'am Zenaida Silvestre. Ayan, Soria. Maraming salamat po sa imbitasyon, Ma'am. At ako ay nabusog. At sa kabuuan ng batch namin ng batch 85 ay bumabati po sa inyo ng ika-75. Grabe, no? Maabot pa kaya natin tong 75 na edad. So, purihin ang Panginoon kung maabot pa natin. Sabi nga ng mga teachers doon kaya pa yan? Kayo mga bata pa, sabi yan. Nagkatipon-tipon doon, kasama rin si Ma'am Cora Acosta. Teacher po namin ng mathematics noong elementary. Okay? Dito po ako nag-elementary at high school sa Pili, Buhawen, San Marcelino, Zambales. Yan nga lang, sad to say na dumating ang pumutok ang Pinatubo noong 1991 at hanggang sa kasalukuyan ay nagkaroon ng maraming tubig doon at lumubog yung aming school, yung komunidad na kung kaya tinatawag ngayon ay Mapanhuepe Lake at naging isang tourist spot. Good morning. Magandang umaga sa mga bagong gising. Thank you very much for listening kay Ma'am Caroline Sombrito. And of course, kay Ma'am Tess Sadang. Alright? Say hello sa lahat ng mga naunang nakatune in dyan. At magbubulay-bulay po tayo, sama-sama po tayo sa ating pag-aaralan at pagsasamahan. And of course, greetings din to my beloved brother, kay Pastor Roman. Magandang umaga diyan sa Isabela. Alright? Ay, thank you very much. And of course, yan, hello kay Ma'am Rowena. And to our beloved CO, sir, good morning. Magandang umaga. Na-drop by ka. Thank you very much for dropping by. Alam ko, busy ka. At sa iyong good morning, maraming salamat. Our commanding officer, Larry Evangelista. Isa po siyang legend na guro dito sa may Sangi. Alright, kahapon po ay galing kami kay Ma'am Silvestre, Ma'am Zenaida. Okay? Our former teacher, nagaling din siya sa St. Williams at iba-ibang school at nagretiro po siya sa Guam.
sa Guam, sa USA. Kaya kahapon naimbitahan din kami at nandyan yung mga dating mga retired district supervisor. Kalimutan ko, hindi ko nakuha yung pangalan. At siyempre ang aming butihing Ma'am Cora Acosta. Asawa niya po yan, si Engineer. Naging teacher po din namin yan, si Engineer Acosta, sa drum and bugle noong elementary. Imagine elementary and high school. Diyan po ako sa Buhawen. And of course, kabuuan po ng aming Unit 306 RRIBN or Ready Reserve Infantry Battalion. And sa ngalan po ng aming battalion commander, si Ma'am, nasa ano pa, Ma'am Billman, nasa USA siya ngayon. Alright. And of course, ang aming CEO, once again, si Sir Larry Evangelista. Maraming salamat sa pag-drop by. At sa lahat ng kabuuan ng staff ng HQ, magandang umaga po sa inyo. Alright? At gayon din, belated happy birthday kay Ma'am Laika, ang aming First Sergeant, Ma'am Laika Mangusing. Right, greetings also kay sino ba yung mga nakatune in ngayon? Kay Joey Honrado. And greetings kay Maripas Bautista. Good morning everyone. Ma'am Zinaida, maraming salamat po ulit sa invitation po sa amin. At kami po ay natutuwa at kami ay nakapag-testimony. Minsan kasi, alam nyo ba, minsan sa eulogy na lang binabanggit yung mga greetings eh. Napaka-emotional yung nangyari sa birthday ni Ma'am Zinaida. Gawa ng siyempre bawat isa ay nagsalita sa amin, nagpatotoo, nagtestimony at nagkwento ng mga nakaraan, kakengkuyan, katuwaan, kasiyahan at yung karunungan at yung mga award na nakakapabilib talaga yung mga award ni Ma'am as the best teacher. Mga awarding niya hanggang sa Guam ay kanyang nakamit ang kanyang award. Okay, patuloy po tayo po sa ating greetings din sa ating buong NRS CNTU alumni dyan sa Dagupan City, na kung saan ay dyan din po ako nagtapos ng aking ROTC. Kaya nagpapasalamat din ako kay Sir Larry sa kanyang mainit na pagtanggap. Kaya po ako ay nakasama sa Army Reserve. Okay, and Ma'am Tess Sadang Francisco, ay mga schoolmates. Greetings din sa ating mga kaibigan dyan sa United Arab Emirates, kay Glenn. At sino pa yung mga kaibigan natin dyan? Si Jess Divina. Magandang umaga. And of course, hello kay Lloyd Miro Mangubat. Magandang umaga. Okay, so ituloy po natin ang ating pagbubulay-bulay at samahan niyo ako. Nakalagay po dyan ang title ng ating devotion. Sir Larry, kumusta na po ang iyong kalagayan? Naka-insert ka po sa aming prayer request at magkaroon ka po ng full recovery para mas marami ka pang matulungan. Higit sa lahat ay yung mga ROTC na iyong mga hinahawakan dyan sa Primso. Good luck, sir. Or God bless, sir. And of course, and hello kay Sir Ryan Vincent Dazo. Sir, plat na ba? Plat na yung yung ating tiyan. Sige, turuan mo ako kung paano gawing maging flat yung aking tiyan din. Ikaw yung magiging mentor ko. Maraming hollow block dyan. Siguro pwede na yun, gawing barbell. Yung hollow blockan mo dito sa may harapan. Alright. Amen. Tuloy po natin yung greetings mamaya. Marami po tayong at greetings din sa lahat ng mga kapatiran dyan sa CMC Pentecost Sunday kahapon.
Ako ay nakasama sa pagdiriwang ng Pentecost Sunday Worship Service yan po sa Castilleos. Ito po ang titulo ng ating pagbubulay-bulayan na galing sa text Genesis 1, chapter 1, verse 1 to 31. Ang Diyos na makapangyarihang lumalang sa lahat. Magandang umaga ulit mga kapatid at kaibigan, and welcome po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amordi at sama-sama nating pagnilayan ang makapangyarihang salita ng Diyos. Nasa episode 25 na po tayo. Abangan din po at bago niyo makalimutan at click subscribe and follow. Meron din po tayong YouTube. Actually, may YouTube channel po tayo. At para po marami pang makarinig at makasama natin. Okay, and sino pa yung mga hindi ko nabati dyan, na mga ay, kay paring Romeo Di Angel, good morning, good morning. Mula sa Visayas. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. And to the world, mga kaibigan natin sa USA, sa Lithuania, sa Australia, New Zealand, and ano bang bansa na to? Nakalimutan ko, kay Dali. Kalimutan ko na kung anong bansa yung kanyang kinaroroonan. Maalala ko mamaya. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang pinaka-importanteng bahagi ng Biblia. Huwag ka munang aalis dahil baka may mensahe ang Diyos sa iyo at magkaroon ka ng encouragement, motivation, and inspiration bilang isang anak ng Diyos. Ang episode natin ngayong araw ay pag-uusapan natin yung pinaka-importanteng bahagi ng Biblia. Ang simula ng lahat. Mula sa Genesis chapter 1, verse 31. Hindi ko po babasahin lahat. Ituloy nyo na po yan sa inyong mga banal na kasulatan. Makikita natin kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa at kung paano niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan, karunungan at kabutihan sa buong sanlilikha. Ang Diyos po natin na lumalang ng universe, ang kabuuan ng mundo, at siyempre, ikaw. Diba? Okay, para tayo, bago tayo magpatuloy, nandyan pala, si Grace Canlas. Greetings from, nasa Japan kayata. Grace. No, at si Brother Sam Bungabong. Ayan, si Janice Macaraeg. Good morning din po. Kung minsan sa dami ng problema at kaguluhan ng mundo, nakakalimutan natin na nandyan lang lagi ang ating Diyos na may hawak ng lahat. Ngunit ang mensahe ng Genesis ay malinaw. Ang Diyos ay pinagmula ng buhay, kaayusan at pag-asa. Isipin ninyo ang isang arkitekto na gumagawa ng lungsod, architect and engineers na gumagawa sa bawat gusali, parke, mga kalsada, mga nagplano, mga urban areas sa syudad, no? Lahat po yan ay meron pong lumalang, meron pong gumawa. Hindi lamang yung mga arkitekto, kundi yung mga builders, yung mga mason, yung mga karpentero. Okay, so ibig pong sabihin, natukuyan dito na mayroong lumalang. Huwag po tayong maniwala doon sa sinasabing Big Bang na aksidente lang na gumanon, na nagkaroon ng ganon. Alright, and welcome back to Rowena Sombrito. Ngayon, isipin natin ang Diyos, higit pa siya sa arkitekto, siyempre. Siya mismo ang lumikha ng universe or universo at bawat detalye ay may layunin. Tayo po ay samahan niyo ako sa pagbubukas na panalangin
Maraming Diyos, maraming salamat ulit Lord sa bagong umaga. Maraming salamat Panginoon sa pinagkakaloob mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin. Humihingi kami Panginoon ng tawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataong mapakinggan ang iyong salita. Buksan mo po ang aming isip at puso upang maunawaan namin ang inyong mensahe. Palalahanan mo kami na ikaw ang makapangyarihang lumikha at wala pong imposible sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat tagapakinig, ang mga pamilya, ang mga OFW, mga manggagawa. Dalangin ko Lord sa mga may karamdaman, kung ano man ang kanilang mga nararamdaman, mga sakit na dumadapo sa kanilang mga katawan, Panginoon, ikaw ang gumawa ng langit at lupa at ikaw din, Lord, ang nakakapagpagaling. Gabayan mo rin ang aming mga pinuno at ng aming bansa kung anumang kaguluhan na nangyayari at hindi malaman, hindi maintindihan kung anong plano at direksyon ng aming bansa. Mga nanggugulo, mga magugulo, ikaw po ang siyang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan sa kanilang kaisipan. Sa amin po mga pastors, sa aming mga leaders, mga nagdadala ng banal na kasulatan, ng iyong salita ng kaligtasan sa mga tao. Basbasan mo po sila, O Lord. Maraming salamat. Kami po ay nagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. Ang background ng librong ito. Okay, bago tayo magpatuloy, thank you very much for coming back kay Jing Blanquera. Magandang umaga po, ma'am. 10 ng ating mga kasamahan dyan sa CMTU unit, mga ROTC graduates. Dekada ng nakaraan, ngayon ay handa pa rin tumulong sa ating mga kababayan. At yan nga, magkakaroon na naman ng pagtitipon. Sige, titingnan ko po kung makakaabot ako. Balik po tayo sa ating pagbubulay-bulay. Ang aklat ng Genesis ay isinulat ni Moses sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. At isinulat ito para sa mga Israelita upang makilala kung sino ang tunay na Diyos, ang manlilikha or the creator ng lahat ng bagay. Ang layunin po nito ay ipinapakita ng Genesis na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat. Ang tao, lahat ng mga nilikhang tao ay may kanya-kanyang bahagi o may layunin. Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Bagamat nariyan po ang kasamaan dahil nahulog po si Satanas dito sa lupa. At siya po yung naghahari. Pero hindi ibig sabihin po na siyang naghahari ay siya na yung may hawak sa lahat. Purihin ang Diyos. Ito po ang number 1 na ating pag-aaralan. Ang Diyos ang simula ng lahat. Sa Genesis 1:1, ang sabi dito ay, "In the beginning, God created the heavens and the earth." At ito ang mahalagang katotohanan, bago pa man magkaroon ng mundo, naroon na ang Diyos. Hindi po aksidente ang buhay. Ang Diyos ang may akda ng ating existence. Katulad ng isang bahay na may gumawang nagdisenyong arkitekto, ang mundo ay may dakilang designer. No other than our God. Kapag parang magulo ang buhay mo, tandahan, kaibigan, ang Diyos na lumikha ng mundo ay kaya rin pong ayusin ang iyong buhay. Pangalawa, ang Diyos ay kaayusan at liwanag. Okay? Our God is a God of order. Yan po yung isang salita na hindi ko makalimutan sa mga Methodist or Methodista. God of order. Okay, magmula sa pagmi-meeting, magmula sa kaayusan ng pananambahan, ay meron po silang order na tinatawag.
Genesis 1 verse 2 to 5, sabi dito, mula sa kadiliman at kaguluhan, nagdala ang Diyos ng liwanag at kaayusan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, mga minamahal na kapatid. Ang ating Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, hindi po Diyos ng kaguluhan. Hindi po nagmumura. At wala po sa kanyang kasamaan. Ang liwanag ng Diyos ay nagtataboy ng takot at kasalanan. Katulad ng brownout sa gabi, dito po sa ilang beses po mag-brownout, grabe, no? Kahapon, 3 beses yatang nag-brownout. Anyway, huwag na natin pong sisihin kung sino yung may kasalanan dyan. Hindi po yung sa Meko, maaaring yung ating grid. Sige, bahala na sila dyan. Buti na lang, kaya pa nating tiisin. Purihin ang Diyos, no? Kaya nga, lagi tayo may power bank. At yung ating mga charger, naka-ready lang dyan. At backup, kung sakali man. Ako, bumili na ako ng fan na, na solar charge. Na china-charge, no? Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Okay, meron tayong bagong kaibigan. Greetings muna tayo. Vergara Bueno Rexy, welcome po sa ating programa. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ang liwanag ng Diyos ay nagtataboy ng takot at kasalanan. Katulad ng brownout. Kapag dumating ang ilaw, nawawala yung ating lungkot o takot sa dilim, no? Hindi mo makita yung wala kang makita. Kapag madilim ang sitwasyon mo, tulad din sa ating buhay, huwag pong mawalan ng pag-asa. Dahil kayang magdala ng Diyos ng liwanag sa ating buhay. Pangatlo, ang Diyos ay makapangyarihan sa kanyang salita. Ayon sa Genesis chapter 1, verse 6 to 25. Okay. Greetings din kay Brother Bong. Kuya Bong, good morning there. Good morning, Sir Chairman, Pastor. Maraming salamat po sa pakikinig. Sabi ito sa Genesis chapter 1, verse 6-25, paulit-ulit na sinabi, in God said. In God said. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Siya po ang lumikha ng ating universo. Siya po ang nagpapagaling. Siya rin po ang may karapatang kumuha ng buhay natin. Siya po ang nagbigay ng buhay natin. At siya rin po ang may karapatan na kunin ito sa takdang oras o takdang panahon. At siya rin po ang kayang magpabago o baguhin ang ating mga puso. Ayon sa John 1:3, Hebrews chapter 11 verse 3, and Psalms 33:6. Kung ang Diyos ay nakalikha ng mundo sa pamamagitan ng kanyang salita, ay kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng kahit sino man. Ano ba ang sitwasyon ng iyong buhay ngayon? Ay kayang baguhin ng ating Diyos. Mayroon ka mang nararanasan na hindi maganda sa iyong katawan, sakit, karamdaman, lungkot, walang kapayapaan. Narito po ang Diyos na lumikha ng mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya din po niyang gamutin, pagalingin, baguhin ang sitwasyon ng iyong buhay. Ang pangapat, ang tao ay nilikhang espesyal, may espesyal na layunin. Ayon sa Genesis 1:26 to 27, let us make mankind in our image. Ito po ang mahalagang punto. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. May dignidad at layunin. Ang bawat buhay, may dignidad at layunin ang bawat buhay. May dignidad ang bawat isa sa atin
na ating pinanghahawakan at iniingatan. Maaring maliitin ka ng tao, ngunit sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Marami pong ganyan. They are judging people. O maaring ikaw na rin isa sa mga ganon, no? Na nahusgahan. At tayo rin minsan ay magaling manghusga. Excuse me po. Minsan ay sa unang tingin natin ay hinuhusgahan natin yung tao. Pero hindi pala dapat yun. Huwag nating ituring na tayo ay mas matalino sa kanila. Huwag mo lang sabihin, alam mo naman yung katalinuhan at kakayahan mo. Well, higit sa lahat ay huwag maliitin ang sarili. Minsan, sabihin mo, bakit niya ang galing? Ako hindi. Okay? Binabalansi po ng ating isipan na ganon, pero dapat mayroon pa tayong tinatawag na confidence. Okay? Gamitin ang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Igalang ang kapwa dahil lahat ay nilikha ng Diyos. Amen? Tayo po'y pantay-pantay, minahal ng Diyos, nilalang ng Diyos. Kaya po tayo ay magrespetuhan, igalang ang kapwa dahil lahat ay nilikha ng Diyos. Ito po ang panglima, ang Diyos ay mabuti sa kanyang nilikha. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 31, God saw all that He had made. God saw all that He had made. It was very good. Ang orihinal na plano ng Diyos ay mabuti at puno ng pagpapala. Pero ano po nangyari? Pumasok nga po ang kasalanan kay Adan at saka si Eva. Bagat may kasalanan at paghihirap ngayon ay hindi nagbago ang kabutihan ng Diyos. Magpasalamat tayo araw-araw. Saan po? Sa ating buhay, tayo humihinga. No, kompleto po yung ating parts ng ating mga katawan. May kamay, may paa. Magpasalamat tayo araw-araw sa ating pamilya. Magpasalamat tayo araw-araw sa kalikasan at sa biyayang mula sa Diyos. Paano po natin mai-apply ang ating mga narinig ngayon? Practical life application. Magtiwala sa Diyos na lumalang sa iyo. Kung kaya niyang likhain ang mundo, kaya niyang dalhin. Kaya kanyang dalhin sa iyong pinagdaraanan, kaibigan. Pangalawa, mamuhay ng may layunin. Okay, your life has a purpose. Gamitin po yung layunin na yan or purpose yan. Hindi aksidente ang iyong buhay. May plano ang Diyos para sa iyo. Pangatlo ay ingatan ang nilikha ng Diyos. Kabilang po tayo sa mga kalikasan. Huwag po nating putulin lahat ng mga punong kahoy. Kung nagputol po tayo, matuturin po tayong magtanim. Maraming salamat din sa initiative ng ating LGU na nagkakaroon po ng tree planting dito sa San Marcelino. Lalong-lalo na kay sino bang nakapalob yan? Si Sir Marvin Beltran. Ayan. Bilang katiwalang ng Diyos, alagaan natin ang kalikasan. Iwasan ang kasakiman. Bakit po kasakiman? Alam niyo po, pinuputol nila yung mga lumbers, yung mga puno. At siyempre, malaki ang pera dito. Ito po ay magiging plywood, mga materialis ng bahay. Ang problema po dito ay pinagdudusaan po natin. Pag nasira ang kalikasan, tayo po ang nagdudusa. At tayo po ay maging responsible. Pangapat, hanapin ang liwanag ni Kristo. Yan po yung mga dapat nating gawin. Si Jesus ang tunay na ilaw ng mundo. Kung wala po ang ating Panginoong Jesus na siyang nagbibigay ilaw sa atin, ay tayo po lahat ay nasa kadiliman. Ito po ang ating conclusion sa ating pagtatapos, mga kapatid. Ang Genesis 1 ay nagpapaalala na may Diyos na makapangyarihan, na may Diyos na maayos, God of order, may Diyos na mabuti, at may Diyos na may plano para sa ating buhay. Ano man ang kaguluhan sa paligid,
Tandaan, ang Diyos na lumikha ng mundo ay siya ring Diyos na kayang magpanibago ng ating buhay. Ito po ay isang invitasyon o refleksyon sa atin, mga kaibigan. Kung pakiramdam mo ay magulo at madilim ang iyong buhay, lumapit ka kay Jesus. Ang Diyos ay nagsasabing magkaroon ng liwanag. Ay kaya niyang magdala ng bagong simula sa ating buhay, sa ating puso. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat dahil ikaw ang aming manlilikha at tagapag-ingat. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo at sa lahat ng pagkakataon. Ang aming mga matitigas na puso ay gawin mong pusong laman, Panginoon. Bigyan mo ng lakas ang mga nanghihina, pag-asa ang mga nalulungkot, at kapayapaan sa mga walang kapayapaan. Pagpalain mo po ang aming mga pamilya, mga OFW, mga manggagawa, mga pastor, mga teachers, mga sundalo, men in uniform, mga army reserves, lahat po ng mga kawani, mga volunteers na naglilingkod sa aming bansa. Dito po sa aming bansang Pilipinas ay hangad po namin na magkaisa upang umunlad ang aming bayan. Dakilang Diyos, samahan mo kami sa araw-araw na mamuhay kami para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, O Diyos, at dalangin ko rin sa lahat ng mga nakikinig dito, O Lord, na sana ay maging ikaw ang sentro. Madama nila ang tunay mong presensya, madama nila ang tunay na presensya ng banal na Espiritu sa kanila. Maraming salamat, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ito po, si Pastor DJ Amordi na nagpapaalala, sa simula pa lamang, Diyos ang may hawak ng lahat. Kaya magtiwala po tayo sa ating Diyos sa magitan ng ating banal Panginoong Jesus na araw-araw nakasama natin siya. Alalahanin din natin na may katapusan ng mundo. At ang katapusan yan, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako'y muling babalik at dadalhin ko kayo doon, isasama ko kayo doon sa aking pupuntahan dahil meron akong inihandang mansyon sa inyo. Kung ikaw ay naghihirap dito sa lupa, kaibigan, purihin po ang Diyos. Kung wala kang mansyon dito, ang sabi ng Panginoong Jesus, pinaghanda kita doon. Ako'y muling babalik, isasama kita. Kung buhay pa tayo ngayon, ang sabi doon, meron tinatawag na rapture, pag-aaralan po natin yan sa susunod. Hindi man ganoon, maaaring tayo pumanaw na mas maaga. Purihin ang Panginoon dahil makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat muli, minamahal na mga kapatid sa umaga ito. Kita-kits ulit tayo bukas. Thank you and God bless.